Tuwing ano siya, tuwing January 9, piyesta siya ng Poong Mahal na Nazareno. Biyaya, parang ano siya, biyaya siya kasi para sa isang lugar, bibigyan mo siya ng makabuluhan na pagdiriwang kasi syempre, para paggunita na rin yun. Kita ba? Natin. Ito, okay na to? Kasama na yan sa kultura ng Pilipino eh. Masyado tayong reliyoso. Minsan, pag nawawalan din kami ng pag-asa sa buhay, pupunta kami sa mga simbahan. Tapos, pag nagkaroon kami ng pagkakataong yung dinasal namin, pinapasalamatan namin sila. So, napakasaya rin na minsan magbibigay kami ng kasiyahan sa aming mga patron dito sa aming lugar. Celebration niya ng patron saint of your barangay. Sa amin, Immaculada Concepcion. Nuestra Señora de Immaculada Concepcion. Yun. Gusto nila may piyesta lagi. So, dalawa dito. Meron kaming January. Ang patron, si San Ildefonso, kalahati ng barangay, doon ang piyesta. Tapos, meron din kaming October. Ang October naman namin, si Our Lady of Fatima. So, may panibago kaming piyesta doon. So, masaya talaga dito sa barangay namin. Siyempre, yung kanya-kanya mga bahay, mga magluluto yan. Pero kami, ang ginagawa talaga namin, ako personally, yung Miss Gay. Yan talaga, saka yung mga, yung mga beauty pageant, even for the girls. Kasi yung Miss Gay, parang minsan ayaw na nila ngayon eh. Pero at least yung mga beauty pageant na mga magaganda sa barangay, na kahit yung mga ibang barangay, pwede silang dumayo, ganun. So yan ang role ko talaga. We will create a value of erotic society. Bakla naman, kung wala namang beauty pageant, ano pang gagawin namin, di ba? Yun na nga lang silbi ng bakla sa mundo, te. Huwag mo nang anuhin niya. Pagka piyesta ng Poong Mahal na Nazareno, nagsusulisit talaga kami para sa pampalaro sa mga bata, para sa palaro din sa matatanda, tapos para pang-alay din kapag kasi nagluluto rin kami para pag nagmimisa na, meron kaming ipapakain dun sa mga bisita. Yan, pare, tapos yung mga kandidato, may mga dumarating na kandidato, ganyan. Kaya masayang piyesta namin, pero wala na yung malalaking handaan, wala nang nadating na mga malalaking bisita. Dati dito, masaya ang piyesta. Ngayon parang hirap na rin ang tao minsan, may time pa nga dito after ng piyesta, nagkagulo eh. Kasi yung syempre, yung mga lasing, di na nila siguro na-control sarili. Tapos parang nagkalabo-labo na. Meeting the advance, ganyan, yung for more beauty portion. Of course, syempre, yung mga winners from the previous years, ganyan. Especially pag doon pa rin sila nakatira sa barangay, minsan malabas na, di ba? Pero pag doon pa sila nakatira, tapos kilala pa sila sa barangay, of course, talaga sila yung mga nag-grace ng mga ganyan. Nangako rin sila na tutulungan yung barangay namin na ipagawa yung aming chapel. Kasi nga yung aming chapel, tumutulo na rin siya kapag naulan. Kaya ayun, parang pagkakataon na rin namin yun na makalapit sa kanila para maipagawa yung aming chapel. Alam mo, sa isang lugar, kami rin, politiko eh. Pag kami nakikiusap sa amin, basta naman maayos na serbisyo ang ibibigay, madali naman kami pakiusapan. Pero wag lang yung may personal na agenda.
hinahanap ko talaga yung, ang tawag ko dyan, yung Imelda sensibility. Yung tipong aesthetics ng queen, ganyan. Dapat yung mga mahilig mag-beautification project, pero hindi yung mga tipong kinakalburo lang yung mga paderha, tipong mga talagang plantation, flowerets, ganyan, sa mga sa mga daan. Yun ang gusto kong kandidato, yung parang dapat malinis, dapat maganda lahat. Alam mo, bilang isang kandidato, unang-una nilang gusto, kailangan yung lagi ka nakikita. Yung bang madaling makita. Tapos, may tinatawag din kami ditong madaling mapuntahan. Pinakamaganda nga, yung bahay mo, laging bukas eh. Kasi ang kakayahan ng isang tao, nagsasabi sa kanila na kaya kong solusyonan yung pinaka-problema nyo. Marunong tumupad sa kanyang pangako at saka yung maano siya sa obligasyon niya sa bilang isang mamumuno, dapat marunong din naman silang tumingin. Hindi kapag ka-eleksyon lang, saka lang sila magaling mangako. Kasi marami nang nangyayaring ganun eh. So mahirap na rin magtiwala. So titignan mo na lang kung ano yung sa tingin mong tao na mapagkakatiwalaan. Sana nga, pera na lang yun eh, pinamimigay nila para hindi naman sa tao. Ang dami-daming mahihirap na tapos puro papel nagkakalat. Kung bigas yun or di nakinabang pa yung mga tao. Basura, politiko, saka nanonood, isa lang yan. Alam mo ba, pagdating ng meeting ni Avance, sinasabi nila, hindi lang nandun yung basura, habang nagmi-meeting ni Avance, may mga basura na raw na nagsasalita. Malinis yung mga alaga ko. Siyempre, ayoko naman yung mga napupokpok sila. Hindi naman maganda yun. Iba din naman yung hindi, joke lang. Pero ano ba yun? Para nanalo na sa beauty contest, yung regalo. Hindi maganda yun. Alam mo, at least sa akin yung mga alaga ko, hindi totoo yan. Pero may narinig nga ako mga ganun. Yung parang regalo after parang Miss Kembot. Hindi sa akin. Kaya napaka-importante yan. Pipiliin mo yung politikong dapat mong suportahan. Kasi pag nandun ang suporta ng tao, para ka na ring nanalo kahit hindi ka tumatakbo. Pero kapag natalo ang isang politiko na yung sinuportahan, kasama ka rin sa pagbaba niya. Tungkol saan ba ang tanong mo? Piyesta o eleksyon? Ay, wait, election pa ba pinag-uusapan natin? Hindi ba parehas lang yun?